statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Hindi na direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y peking welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Binatikos ng pangalawang Pangulo ang umano'y pang-aabuso sa patakaran ng consular visits na nagdudulot aniya ng panganib sa buhay ng kanyang ama. Ayon pa kay VP Duterte, walang pahintulot mula sa kanilang pamilya ang naturang pagbisita at iginiit na pagkukunwari lang ng mga opisyal ang welfare check para makausap ang dating Pangulo. Dagdag pa nito, habang nabibigyan ng pansin si FPRRD, marami namang overseas Filipino workers na nakadetine o naghihirap sa ibang bansa ang hindi anya nabibigyan ng kahit isang welfare check ng pamahalaan. Mariin naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Dagdag pa ni Yusek Castro, nakausap niya si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia at tiniyak nitong 100% na natutugunan ng pamahalaan ang lahat na pangailangan ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa na humihingi ng tulong. Samantala, kaugnay naman sa inilabas ng International Criminal Court na 3 counts of murder laban kay dating Pangulong Duterte, iginiit ng palasyo na walang kinalaman ang gobyerno ng Pilipinas dito at hayaan na lamang ang mga prosecutor at witnesses na gumanap ng kanilang katungkulan. Sa pahayag naman ni VP Sara na may bansang handang tumanggap kay FPRRD, nilinaw ng palasyo na tatanggapin ng pamahalaan kung ano man ang desisyon ng ICC hinggil dito. Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.